tuluyan sa loob ng kumbento. Habang wala ang kanyang kasintahang si Ibarra, dito tumahan si Maria Clara upang humanap ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng matatandang pader na ito, may isang lihim na kanyang matutuklasan na magbabago sa kanyang buong mundo. Roll na ka. Sapat na ilan na araw, Maria. Gumagabi na at malamig na ang langit. Iwan mo na ang lumang kabaon at natin. Sandali lang po, Tia. May hinahanap lang ako na alaala niyo. Pakiramdam ko kasi hindi ko siya nakilala na inisip. Mabait na babae ang iyong hinahanap. Sapat na ilan upang malaman mo. Natulog ka na. Umalis si Tia Isabel at naiwang mag-isa si Maria Clara. Kinuha niya ang isang balot ng mga sulat na tinali ng laso. Binuksan niya ang isa at binasa ang sulat kamay ng kanyang ina. Habang binabasa niya ang mga salita, muntik nang huminto ang kanyang paghinga. Isang pag-amin ang nakasulat dito na dumurog sa kanyang puso. Patawarin mo ako, aking anak. Ang lalaking tinawag mong ama ay hindi mo tunay na magulang. Si Kapitan Tiago ay mabuting tao, ngunit hindi kayo magkadugo. Hindi ito maaari. Mabigat na sekreto ang katotohanan. Ang tunay mong ama ay ang paring laging nasa aming bahay, si Padre Damasio. Ngayon ko lang naintindihan. Tuwing pinagbabawalan niya akong magipagkita ng Ibarra. Hindi dahil siya ay pari, kundi dahil siya ang aking ama. Ama ko, pinag-api ninyo ang anak na hindi naman sa inyo. At ako ay bunga lamang ng isang malaking kasalanan. Sino nga ba ako? Hindi na ako ang taong akala ko. Isa lamang akong lihim na dapat manatiling nakatago.